Yan, good afternoon po sa bawat isa. Isang magandang hapon po at nawa ay tayo ay safe and warm this afternoon. So yan, kanina si Pastor Sara nung pinapakilala niya ako, hindi niya alam kung Joanna o Kaykay. Sa totoo lang, ang dami ko pong nickname. Joanna sa mga taong, tawag sa akin yun ng mga tao na hindi ko pa masyadong close. Kay naman or Kaykay, yan yung mga nakakabiroan ko na. Bokay, ang tawag sa akin kapag nagsishare na ako ng problema sa kanya. Ayun po si Pastora Mary Rose. At Queen, tawag sa akin kapag inuutosan ako, si Pastor Jim yun. Biro lang. Pero Queen po ang tawag sa akin ni Pastor Jim. Pero ako po, tawagin niyo na lang po ako, mas komportable ako po ako sa Sister Kai. Ayan, mas okay po sa akin yun. So ayan, sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God, for this wonderful afternoon, Lord God. Sa buhay ng bawat isa, salamat po, Panginoon, dahil kami po ay ligtas na nakarating, Panginoon. Lord, patuloy na sana po ay gumanda na po yung panahon, Lord God, at patuloy na makaahon lahat ng mga taong naapektuhan ng bagyo, Lord God. Ganon din po, Lord, itago mo po ako sa iyong banal na likuran, ng tanging salita mo lamang po ang maririnig, Panginoon, at magmumutawi sa aking mga bibig, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. We give you all the glory and honor. In Jesus' name, Amen. So, yan. Bago tayo magsimula, meron lang akong story time. So, merong isang 13 years old, ano na siya ngayon? 26 years old na siya. Merong isang 13 years old na babae na kung saan noon ay halos maghihiwalay na yung parents niya kasi laging nag-aaway, magulo. So, nag-decide yung parents niya na maghiwalay na. So, nung naghiwalay yung parents ng babae, pumunta sila sa isang lugar doon sa side ng mama niya. Sumama siya at yung isa niyang kapatid na bunso. So, itong babae na to, na 13 years old that time, pumunta sila doon sa lugar nila, sa side ng mama niya, at doon sila tumira. Doon sa side ng mama niya, ang nakatira doon is yung lola niya at yung yung nanay niya, nanay ni mama, ng mama niya, sorry, and yung lola, ay yung stepfather ng mama niya. So, lola niya at step-lolo niya ang kasama niya sa bahay. So, habang nakatira sila doon, napansin nitong 13 years old na batang babae na ito na parang kakaiba yung kilos ng lolo niya. So, dahil 13 years old pa lang siya, hindi siya aware, pero alam niya may mali. So, nung time na yun, parang napapansin niya na every time na naliligo siya, after niya maligo, parang laging nakasunod yung step lolo niya sa kanya. Tapos, laging parang may time pa daw na parang nung time na yon, parang lagi na lang may touch. Laging may touch sa kanya yung step lolo niya na yon. So parang nagtataka siya, pero wala siyang ibang pinagsabihan, pero alam niyang may mali. So after that time na nakatira sila doon, nag-decide ulit yung parents niya na magkabalikan sila ulit. So bumalik ulit sila, nagsama ulit yung pamilya, at tinago niya lang yung sikreto niya na yun. Hindi niya sinabi kahit kanino. So hanggang dumating ang ilang taon, nagsama ulit yung parents niya. Pero magulo pa rin, nag-aaway pa rin yung parents niya. Hanggang sa totally, nag-decide na yung parents niya na maghiwalay na talaga. So ang ginawa ng kanyang nanay, sinama siya at yung bunso niyang kapatid, bumalik sila ulit doon sa nanay niya. Ngayon, nung pagbalik nila doon, masyado nang magulo doon sa bahay ng nanay niya. Kaya parang sabi nung nanay niya, doon na lang tayo sa tita ko tumira, sa kapatid ng nanay niya. So, yung lola niyang isa pa. So, doon sa kapatid ng nanay niya, doon sa isang lola niya, doon sila tumira, at wala nang ibang bakanteng room. Nung time na yon, 16 years old na siya. Tapos wala nang bakanteng ibang kwarto doon sa bahay dahil maliit lang naman at makikitira lang sila. So wala siyang choice, si 16 years old na babae, kundi makitulog doon sa bahay sa kwarto ng dalawa niyang tito. Tapos nung natutulog siya doon, syempre dahil yung daddy niya ay Christian family, naramdaman niya sa daddy niya at sa lolo niya, sa side ng daddy niya, yung feeling ng secured.
Diba? Iningatan siya, stricto yung lolo't daddy niya doon sa side ng daddy niya. Tapos nung napunta sila doon sa side ng mama niya, napakagulo, may mga adik, mangingino, may bisyo lahat ng tao na nakatira doon. So sa madaling salita, doon siya lagi na natutulog sa kwarto ng dalawa niyang tito. Hanggang sa nag-enroll na siya doon na siya nag-aral. Tapos unti-unti, na-experience niya sa kanyang tito na parang lumalapit at lumalapit sa kanya. Medyo aware na siya kasi 16 years old na siya that time. So parang sabi niya, parang masyado namang clingy si tito. Tapos after nun, hinahayaan niya lang kasi baka ganito talaga. Kasi wala siyang kapatid na lalaki. So parang feeling niya, baka ganun talaga. Ganun talaga yung mga tito, parang kuya, sweet, ganyan-ganyan. Hanggang sa isang beses, pagkagaling niyang school, umuwi siya sa bahay nila at natulog na siya dun sa kwarto. Dumating yung tito niyang lasing na lasing. At doon, hinalay siya ng tito niya. Hindi lang isa, dalawa, pati emotional and verbal abuse na experience niya. And after that, hindi siya nagsabi. Nung ginawa sa kanya yun ng tito niya, tahimik lang siya, umiiyak. Kasi natatakot siya na nakakahiya, baka magkagulo pa. Hindi kasi maniniwala to si mama Ayun yung naiisip niya nung time na yon na na-experience niya yon. Hindi na lang ako magsasalita. So ang ginawa niya, hindi na siya pumapasok sa school. So ang nakakaalam lang nang nangyari, siya at yung tito niya. So hindi pa rin siya tinatantanan ng tito niya kasi nga tahimik siya at pinagbabantaan siya ng tito niya. So, ang ginagawa niya, nagka-cutting classes siya, hindi na siya pumapasok kasi, at bumabarkada na lang siya kasi feeling niya, doon ako safe. Hindi ako safe sa bahay. Mas safe ako sa mga barkada ko. Hindi na lang ako papasok. And that time, nung tumira siya doon sa tito niya, yung mama niya nagkaroon na ng ibang asawa at hindi tumira doon sa bahay nila. So, wala siyang ibang kasama, kundi sarili niya lang at yung mga tito niya. So, hanggang sa nangyari yun, nag-decide itong batang to, na 16 years old, na sabi niya, wala na akong ibang solusyon. Nag-iisip siya kasi nade-depress na siya mag-isa lang siya Sabi niya, wala na ako ibang solusyon. Mag-aasawa na lang ako. Kasi napansin niya sa mga tito at tita niya doon, pag may asawa na, nag-aasawa ng maaga, ganyan-ganyan, mag-aasawa na lang ako at hindi na ako pakialamanan at makalaya na ako sa pamilyang to. Tapos nag-asawa siya. Hindi siya kinasal, pero nagpabuntis siya ng maaga. At planado niya yun. Kasi gusto niyang makalaya doon sa tito niya na yun, sa pamilya doon, dahil napakagulo doon. At nung sumama siya doon sa live-in partner niya, ng babae yung live-in partner niya, habang kakapanganak lang niya, 3 months. Ng babae yung live-in partner, hanggang sa naghiwalay din sila. At doon, nag-decide siya na bumalik na doon sa daddy niya at sa lolo niya. Pero hindi niya pa rin sinasabi kung anong nangyari. Pero bumalik na siya doon at unti-unti, inayos niya yung buhay niya. At yung nag-encounter siya ulit. Kasi na-depress siya suicidal na siya. At doon inayos ng Diyos unti-unti yung buhay niya. Nag-encounter siya, sumasama na siya sa mga gathering sa church. At doon, unti-unting pinakita sa kanya ng Panginoon yung magandang plano pa pala sa kanya ng Panginoon. At alam niyo po ba kung nasa na yung babaeng yon, yung batang yon? Nasa harapan niyo na po siya ngayon. Ngayon po ang title po ng ating topic ngayong umaga ay Getting Past Your Past. Paano natin malalampasan yung nakaraan natin? So, ayun po yung isi-share ko sa inyo ngayong umaga. Sabi po sa Efeso chapter 3, verse 17 to 19, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at
kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. So sa umagang po ito, alam ko lahat po tayo, may iba-iba tayong klaseng pinagdadaanan sa buhay na pwedeng nalampasan na natin at pwedeng hanggang sa kasalukuyan, dinadala pa rin natin. Pero sabi nga po dito, sinasabi ng Diyos sa atin na God wants to heal you. And God wants to do the same thing with you. Amen? Sabi nga po ni Johnny Cash, you build on failure, you use it as a stepping stone, close the door in the past, you don't try to forget the mistakes, but you don't dwell on them. You don't let it have any of your energy or any of your time or any of your space. Iba-iba tayo ng mga past experiences. May mga masasaya at meron ding mga painful. Pwedeng ito yung mga hardships natin. So makikita natin yan madalas sa ating mga magulang. Marami silang pinagdaan ng hardships sa kanilang mga buhay. Nung sila ay nagsisimula pa lang sa kanilang pagpapamilya, sa kanilang pag-aasawa. So, kadalasan ito yung mga nararanasan ng bawat magulang. At mga kabataan, meron din tayong mga painful experience. Pwede rin tayong pumasok na sa relationship at na broken-hearted tayo. Meron na po ba na broken-hearted dito? Sabihin niyo nga po natin, amen. Hindi, joke lang. Pero alam po natin na lahat po tayo naka-experience na ma-broken-hearted. And also, meron din sa atin na nakaranas na rin ng health problems. Yun naman yung naging painful experience natin. Nagkaroon tayo ng matinding sakit, naoperahan tayo. So, ayun yung mga bagay. And minsan, family. Di ba po, minsan ngayon, napakagulo minsan din ng pamilya. Sobrang gulo. Kaya minsan, ng mga bata, nalilito na rin sila kung saan ba mas masarap sumama, sa kaibigan o sa pamilya. Kasi parang hindi na nila nararamdaman na parang pamilya pa yung bahay na inuuwian nila. So lahat tayo, nagkakaroon tayo, nako-confuse tayo. Sabi nga po, kagaya rin ng sabi dito, bakit nga ba? Why God wants us to do this? Sabi nga yung testimony. Lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang testimony. Tama po? Pero sabi dito, bakit ba kailangan pa natin mag-testify? Bakit ba kailangan natin i-share yung mga pinagdaanan natin? Kagaya po ako, sobrang battle ko tutok sa Panginoon kasi ayoko siya i-share kahit kanino. Kasi para sa akin nakakahiya. Para sa akin baka pag-chismisan ako, baka pag-usapan ako. Pero sabi nga ng Panginoon, lahat tayo may kanya-kanyang story at gagamitin yun ng Panginoon para iligtas ang ibang tao. Amen? Amen. Pero sabi dito, alam niyo po yung pinakamahirap na process kapag tayo ay nagte-testimony is kailangan nating alalahanin yung mga nangyari sa ating hardship. Di ba kagaya po sa akin, kailangan ko siyang imaginein ulit, kailangan ko siyang isipin kung paano ko siya ikukwento at kailangan ko siyang balikan ulit. And napakahirap balikan ng nakaraan, lalo na kung napakasakit nito. Pero sa biyaya at tulong ng Diyos, dahil pinagaling na tayo ng Panginoon, di ba napakasarap na, alam niyo po, every time na sinishare ko na to sa ibang tao, mas pinapalaya ako ng pinapalaya ng Panginoon. Sabi dito, nais ng Diyos na maunawaan natin eh. Kaya tayo nakakaranas ng mga hardships kasi nais ng Diyos na maunawaan natin kung gaano kalawak, di ba? Kung gaano kahaba, kataas at kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi minsan kapag masaya lang nang masaya yung buhay natin, minsan napapansin na rin natin, glory to us eh. Hindi na glory sa Panginoon. Pag lagi na tayong magaling, lagi na tayong nagsiselebrate, puro joy na lang ang nangyayari sa buhay natin. Pero mas masusubukan natin at mas makikita natin yung pagmamahal ng Panginoon kapag tayo ay dumadanas na ng pagsubok. Amen? Kasi minsan nakala natin parang katapusan na ng mundo eh. Parang ito na yun eh. Wala na mangyayari eh. Ito na yung ending eh. Nasa dead end na tayo. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, nakikita natin na nandito pa rin tayo. Alam ko po kayo, may mga struggles kayo na minsan hindi na tayo, ayaw na natin pumunta sa church. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil tumitingin tayo sa Panginoon more than sa mga pinagdadaanan natin, naririto po tayo. Amen po? Meron po ako i-share sa inyo yung 4 things God wants to tell you about your past. Number 1,
past pain. If you hold on, you might pass it on. Sabi po sa Genesis chapter 19, verse 17, 23, and 26, pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Mataas na ang araw nang makarating si Lot sa Zoar. Ito po yung kwento na ginunaw ng Diyos yung Sodoma at Gomora. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim, ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't ito'y naging isang haliging asin. So kung makikita po natin doon sa story na to, na ni Lot at ng kanyang asawa, ano pong matututunan natin? Ang tigas ng ulo ng mga babae, no? Kumbaga kasi nagbigay na si Lord ng babala eh. Ang sinabi niya, binigyan niya ng warning. Ililigtas namin kayo, pero wag na kayong lilingon pag nakalayo na kayo. Pero dahil makulit yung asawa ni Lot, lumingon siya. Kaya siya'y naging haliging asin. So parang kung titignan natin, inaisip ko sa mag-asawa, matitigas ba talaga yung ulo ng mga babae? Hello po, mga daddy? Matitigas ba yung ulo ng mga asawa nyo? Amen! Amen daw. Pero diba, kung titignan natin, napaka-simple na lang ng instruction kay Lot at sa asawa niya, huwag ka na lang lilingon, pero lumingon ka pa. Diba? Ang kulit. Minsan ganyan tayo eh. Mag-move forward tayo, pero lingon pa rin tayo ng lingon sa nakaraan natin. Kaya hindi tayo totally maka-move forward. Kung tayo kaya ngayon, sa generation ngayon, kunyari gugunawin na ni Lord yung mundo. Dito sa Maligaya Church, sinabi ni Lord, gugunawin ko na yung Maligaya Church, magsitakbo na kayo at walang lilingon. Ano kayang magiging dahilan ng paglingon natin sa tingin natin? Ba't tayo lilingon? Yung mga asawa natin, baka naiwan, kaya lumingon. Pwede rin, no? Kunyari, tumatakbo na tayo, tapos biglang may tumawag sa atin, Ella, Ella! Tapos narinig ni Ella, sino yun? Pero tumatakbo na si Ella. Yung parcel mo, nandito, naku po, Ella. Baka maging asin ka, wag iingat ka. So parang di ba ganyan tayo? Minsan, ang ganda na ng plano ng Panginoon, maliwanag na instruction eh. Lalakaran mo na lang, susundin mo na lang. Lingon pa tayo ng lingon, kaya lalo tayong napapahamak. Lalo pang nade-delay yung plano ng Diyos sa atin dahil lagi tayong lingon ng lingon. So ang importante sa atin na dapat marunong tayong makinig sa instruction ng Panginoon at mag-focus sa instruction ng Panginoon. Di ba? Sabi nga kanina mga tatay, matigas daw ang ulo ng mga nanay. Nakita niyo yung mga tatay natin, ano napapansin niyo sa mga katatayan ngayon? Di ba ang siseryoso ng mukha nila? Alam niyo ba kung bakit? Alam ko kung bakit eh. Kasi dati, yung mga binata yan, sila Tito Job, sila Jasper, sila Denzel, yan, mga masasayahin yan eh, ang kukulit niyan eh. Ganyan din yung mga tatay natin dati, yung mga asawang lalaki, ganyan din, di ba? Tama po ba mga nanay? Pero ngayon seryoso na, alam niyo kung bakit? Kasi dati, yung mga nung binata pa sila, yung wallet nila pag hinugot nila, ang kapal, punong-puno ng cash, tama? Ngayon, malungkot na sila kasi pag binuksan mo yung wallet nila, nagmukha ng photo album. Napakamot si Daddy. Tama po ba? Di ba? Kaya seryoso na yung mga tatay, hindi na sila natutuwa. So, ayun po, biro lang naman. So, sabi nga po dito, ayan. So, ayun po yung mga bagay na sabi nga dito, if you hold on, you might pass it on. Ayun yung nangyayari kapag meron tayong past pain na hindi pa natin nagagamot. Kapag dala-dala natin siya hanggang sa pag-aasawa natin, hanggang sa pagtanda natin, maipapasa natin siya. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Merong isang nanay
na bata pa lang, 3 years old pa lang yung anak niya, pag nagkukulit, nagdilikot, lagi niya sinasabi, ano ba, napakakulit mo. Biyo ka talaga. Lahat ng bad words sinasabi niya sa anak niya. Meron siyang verbal abuse na ginagawa sa anak niya. So, nung lumaki yung anak niya, biruin niyo po, bata pala yung anak niya, dahil lang naglilikot, minsan may word pa siya na, excuse me sa word, ang landi mo. Ngayon, lumaki yung anak niya, nag-asawa ngayon ng maaga. At yung anak niya na yun, nanganak ng 1-year-old, nanganak na siya at meron na siyang anak na 1-year-old, ganun din yung ginagawa niya sa anak niya. Na ipapasa. At kung titignan naman po natin dito, karamihan ngayon sa mga kabataan na binubugbog ng mga tatay naman nila, nakakaranas ng pagbubugbog, physical abuse sa mga parents nila. May isang bata, lagi siyang binubugbog ng tatay niya. Malasing yung tatay niya, binubugbog siya. Pag uwi ng tatay niya, pagod, bubugbogin siya. Ngayon, napagod na siya. Sabi niya, pa, ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit mo ba ako laging sinasaktan? Ano bang mali kong ginawa? Sumusunod naman ako sa'yo Ano bang problema? Bakit lagi mo na lang ako ginagawang punching bag? Pero alam niyo po, nalaman ng anak, yung bata rin pala yung tatay niya, ganun din yung nararanasan niya. Lagi rin siyang binubugbog ng tatay niya. Totoo nga po yung sinasabi nila, hurt people. Kapag hurt ka, nakaka-hurt ka rin ng ibang tao. Kaya dapat tayo, lagi natin titignan yung mga puso natin, mga parents, maging maingat po tayo. Hurt pa ba tayo? Baka yung hurt natin, na ipapasa pa natin ngayon sa mga anak natin. Maging open po, maging mindful po tayo sa ating mga actions, sa the way tayo makipag-communicate sa ating mga anak. Kasi baka mamaya, hurt pa rin tayo at mamaya maipasa natin yun sa ating mga anak. Kapag hinayaan natin yung negative memories natin from our past na magstay sa isip natin, maaari nitong maapektuhan yung action natin, yung attitude natin, paano tayo magdesisyon, at paano tayo makipag-communicate sa ibang tao. Napakalaking epekto po nun sa atin. Kaya minsan makikita natin, yung ibang bata sobrang tahimik, yung iba ng bata naman sobrang ingay, pero yung pala sa bahay, hindi naman pala masaya yung bahay nila. Kaya ang ginagawa niya, nag-iingay sa labas. Yung ibang bata naman tahimik, yung pala may mga pinagdadaanan naman pala siya na hindi niya kayang sabihin sa ibang tao. So maging mindful po tayo sa bawat isa. Sabi po dito sa Exodus chapter 15 verse 26, if you will listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His eyes and pay attention to His commands and keep all His statutes, then I will not bring you any of the diseases I inflicted on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Sabi dito, listen carefully to the voice of the Lord and pay attention to His commandments. So napaka-importante na tayo ay marunong makinig sa sinasabi ng Panginoon. Marunong tayong makinig sa tinig ng Panginoon. At alam din natin kung paano susundin yung mga ito inuutos sa atin ng Panginoon. So number 2, God cares about you and not your past. May mga times na sunod-sunod na yung struggles natin, di ba po? Meron tayong mga disappointments, minsan nawawalan tayo ng gana or minsan nakakaramdam tayo rin ng hiya na lumapit sa Diyos. Na-experience nyo na po ba yun? Minsan may pinagdadaanan ka, ito masyado na tong ngayon, yung depression, yung anxiety. Sobrang vocal na ngayon neto. Dati kasi hindi to masyado na pag-uusapan. Pero ngayon, ang dami ng tao na de-depress, ang dami ng kabataan na nakakaranas ng anxiety. Minsan, dahil doon, di ba kapag tayo ay nalulungkot, nagkakaroon tayo ng depression, di ba gusto natin i-isolate yung sarili natin? Ayaw natin ng kausap, ayaw natin kahit taong makikinig sa atin, ayaw natin. Kasi gusto natin mapag-isa lang tayo. At nawawalan tayo ng gana na lumapit sa Diyos dahil doon sa mga nararanasan natin. Pwede rin naman na disappointed tayo sa paligid. Or kunwari may nakatampuhan tayo dito sa church.
Tapos, ayun na yung magiging reason natin bakit hindi tayo nagsisimba kasi may isa sa mga churchmate natin na na-disappoint tayo. So parang nagiging reason din yun para hindi na tayo lumapit sa Panginoon. Pero di ba po, kapag tayo ay nagsi-self-pity, pag tayo nag-isolate, di ba nararanasan po natin mas lalong lumalala yung sitwasyon kapag wala tayo sa Panginoon. Mas lalo tayong nako-confuse sa pananampalataya natin. Minsan pa nga natatanong pa natin sa sarili natin, may Diyos pa ba talaga? Bakit parang hindi ko nararamdaman ng Diyos? Pero okay lang yun. Valid po yun. Lalo na kung nakakaramdam tayo ng pressure sa ating mga sarili, sa ating mga puso. At minsan sa totoo lang gusto naman natin lumapit sa Panginoon Pero hindi natin alam kung paano tayo magsisimula. Kasi nagigilty tayo Sunod-sunod, ang dami na nating kasalanan. Magsusorry ka sa Lord, tapos uulitin mo na naman. Magsusorry ka, uulitin mo na naman. So nagkakaroon tayo ng guilt sa mga puso natin na, ay, nakakahiya ng lumapit sa Panginoon. Pero alam niyo po, napakaganda ng mensahe ng Panginoon dito sa Luke chapter 15 verse 4 to 5. Sabi dito ng Panginoon, kung sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ng nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? At kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papansinin. So, gusto ko pong sabihin sa inyo na God cares about you. Kung nade-depress ka, you're in pain right now, God wants to tell you that God sees you. If you're experience a broken heart, sabi ng Panginoon, alam ko yan. Kung nakaka-experience tayo ng pressure, sabi ng Panginoon, gusto kitang i-comfort dyan. At pero meron din mga reason din bakit napipressure din naman tayo. Let's say sa mga estudyante, sa mga kabataang estudyante. Minsan napipressure sila kasi yung course na tinitake nila, hindi naman talaga nila gusto. So parang hindi naman ito yung gusto ko Lord, ba't naman ganito? Hindi naman ito yung gusto kong course. Or minsan parang tayo, kunwari, nakagraduate na tayo, naghahanap tayo ng work, hindi pa rin. Parang ano-ano pa rin, wala pa rin tayong stable na trabaho, stable na kita, bilang mga binata at dalaga. Minsan parang sasabi natin, bakit ganun? Parang nalilihis na yung journey ko, parang ang gulo na, hindi ko na alam paano ako magsisimula. O kaya minsan sasabihin natin, dahil sa pamilya ko, kaya hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Pero alam nyo, mga anak, bilang isang nanay na rin, bilang isang magulang, kung kayo napipressure kayo ngayon dahil sa pag-aaral, napipressure kayo dahil financially, hindi kayo agad makabayad ng matrikula nyo, napipressure kayo kasi ang hirap mag-aral, alam nyo, gusto kong sabihin sa'yo, napipressure din yung magulang nyo. Hindi lang kayo. Kung kayo iniisip nyo yung course, hindi ito yung course ko Pero alam nyo, nalulungkot din naman yung magulang nyo kasi hindi nila maibigay yung gusto nyong course. Kasi hindi kaya ng kita nila. Maging po tayo, maunawain tayo sa mga magulang natin. Kung pe-pressure kayo kasi ayaw kayong pag-boyfriendin ng magulang nyo, nape-pressure din sila kasi ayaw nilang makita na yung anak nila na halos hindi nila madampian ng kamay, halos ayaw nilang padampian ng lamok, makikita nila masasaktan, iiyak-iyak. Huwag tayong sasama ang loob sa mga magulang natin. Kapag sinabi ng magulang natin, huwag yan. Pag sinabi ng magulang natin na anak, pasensya na. Maging maunawain tayo sa mga magulang natin. Kasi alam nyo, yung pag-iisip lang ng ulam araw-araw, nakaka-pressure na. Diba? Yung pag-aasikaso lang sa inyo araw-araw, nakaka-pressure na. Pahinga lang ng mga nanay, upo. Inom ng tubig. Buti nga nauso pa Facebook, kahit pa paano nalilibang yung mga nanay, yung mga magulang.
Minsan nagagalit tayo. Minsan, alam nyo, kaya rin bago tayo mag-boyfriend, mag-girlfriend, mga kabataan, siguraduhin nyo munang responsableng anak din kayo. Kasi may mga anak, I love you so much. You're my heart. You're my sun and moon. Diba? Ayun yung mga kanta ngayon eh. Ikaw ang aking buhay, kaya kong abutin ang langit, kaya kong suungin ang bundok. Pero pagdating sa magulang, di man lang kayang sabihin, I love you. Di man lang makapagsabi ng, ma, thank you, pa, thank you. Pero sa boyfriend, niloloko na siya, okay lang. Kung si Lord nga nagpapatawad, ako pa kaya? Pero sa magulang, Diyos ko, mapagsabihan ka, anak, magugas ka ng plato. Ano ba naman yan? Lahat na, nagliparan na lahat ng plato. Diba, mga anak, maging responsable muna tayo. Kaya tayo hinuhubog ng Panginoon sa ngayon. Huwag tayong magmamadali. Tignan nyo na lang yung mga nanay nyo. Hindi na makaganda o gaga. May inspire pa ba kayo mag-boyfriend, mag-girlfriend? Yung tatay nyo hindi na magkanda o gaga sa trabaho. And minsan, meron pa yung mga anak na, ma, cellphone! Ito yung bago ngayon, oh. Yung mga kaklase ko, lahat sila meron na. Sasabihin ng tatay, anak, pasensya na, ito lang yung pera natin. Sakto lang to sa pang-araw-araw na. Ano ba naman yan, ma? Ano ba naman yan, pa? Ano ba naman klase yan? Buti pa yung kaklase ko, buti pa yung tatay niya. Pero hindi nyo alam, bago maiuwi ng tatay yung sahod niya, pwedeng maaaring muntikan siya mabangga nang hindi nyo alam. Muntikan siya mapahamak sa daan. Marami siyang nakasagutan. Merong mga taong nang maliit sa kanya sa daan, sa trabaho, nang hindi nyo alam. Tapos sasabihin nyo, eto lang. Hello, mga anak. Maging grateful tayo sa mga magulang natin. Kahit napakabungangera pa niyang nanay nyo. Alam mo yung mga nanay, ako din bungangera ko eh. Pero alam nyo, tuwing natutulog kayong mga anak namin, pag napapagalitan namin kayo, umiiyak kami. Nagigilty rin kami kasi pagod din kami. Tapos ididil pa namin yung mga hinanaing nyo, yung mga needs nyo. Yung isip nyo, para lang sa baon nyo, para lang sa cellphone. Pero yung mga nanay, yung mga tatay, ang isip niya yung tuition nyo sa susunod na taon. Yung baon nyo bukas, sa susunod na araw. Yung kakainin nyo. Kaya tayo mga anak, maging maunawain tayo sa ating mga magulang at higit sa lahat, maging grateful tayo. Kung paano natin pinaparamdam sa mga kaibigan natin na special sila, na masarap silang kasama, minsan iparamdam din natin yung sa mga magulang natin. Kasi napaka-importante na tayo sa bahay, maramdaman na natin yung respeto, nandoon na, bago tayo lumabas sa ibang bahay. Kung sa ibang tao, nagmamano tayo, dapat sa magulang din natin. So, ganun dapat tayo, mga anak. Dapat marunong tayong maging grateful sa mga ibibigay at kung anong kayang ibigay ng mga magulang natin. Pero sabi nga dito, tayong mga anak, na-hurt din naman talaga kasi tayo. Tayo ring mga magulang, na-hurt din tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, nahihirapan tayo, di ba? Sabi dito sa Isaiah chapter 5 verse 3-6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkakanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Alam niyo po, parang kung iisipin natin, laging sinasabi sa church, ng preacher, or kung sino man sa atin, mga leaders natin, alam mo ba, namatay si Jesus para sa'yo? Minsan parang nagiging na lang yun, hindi na masyadong deep yung meaning, parang nakasanayan na lang sabihin. Pero alam niyo, sa totoo po yun. Kasi kapag kailangan natin as a family, kailangan natin mag-repent Kailangan aminin natin personally, magulang ka man, anak ka man. Kailangan personally, aminin mo na may kasalanan ka din talaga sa Panginoon. At para kumilos ang Panginoon sa buhay natin, sa pamilya natin, kailangan maging sentro ang Diyos sa buhay natin, personally.
At maihahawa natin ito sa ating mga pamilya. Ganon din sa mga magulang, napaka-importante na dinadala tayo mismo ang nangunguna sa pagpunta sa simbahan. Tayo mismo ang nangunguna na mag-aya sa mga anak natin na magsimba. Hindi yung tayo pa hinihila. Bilis na! Late na tayo. Kasi alam niyo po, yung pagpunta natin sa simbahan, mga parents, nag-i-invest tayo, hindi niyo po alam. Nag-i-invest tayo ng salita ng Diyos sa mga anak natin. Nagtatanim tayo ng salita ng Diyos sa mga anak natin. So kung nakikita niyo may mga bata dito, ayan, mga baby pa, nakakandong pa, hindi pa nakakapaglakad, paikot-ikot, alam niyo po, hindi masasayang. Kahit hirap na hirap si mami, nadalin yung anak niya. Kasi baby pa pwede siyang magpahinga sa bahay Ang hirap kaya na may dalang baby. Pero dahil siya naniniwala siya sa Panginoon at alam niya na ang Panginoon sasamahan siya at ang kanyang buong pamilya at nagtitiwala siya sa Panginoon, worth it yung hirap. Worth it yung oras. Ilang oras lang tayo magsisimba at isang beses lang sa isang linggo. Kaya wag natin panghinayangan na tayong pamilya ay sumusunod sa Panginoon. And sabi po dito, kapag tayo din, at alam niyo ang maganda rin kay Lord, hindi siya kagaya din natin ng mga tao or ng mga taong nakapaligid sa atin. When we repent and ask for forgiveness, ang Diyos hindi siya nanunumbat. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Di ba minsan kapag yung bata nadapayan, kasi, sabi ko ni, sinabi na kasi huwag maglikot Di ba tayo minsan mga magulang, may ano pa, napapagalitan pa natin sila. Pero ang Diyos, kapag tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon, sabi dito, He gives us a clean slate. When we say clean slate, ibig sabihin po nito, a new beginning. Bibigyan niya tayo ng kakayanan na magsimula ng panibago na parang walang nangyari sa nakaraan. Burado na. Kaya kung kayong pamilya, nakakaranas kayo ng magulong pamilya, hindi pa huli ang lahat. Kaya pang baguhin ng Panginoon yan. Basta sumunod lang kayo sa Panginoon. Kung ano yung nakaraan nyo, sabi nga po dito, sa number 2 natin, God cares about you, not your past. So kung ang naranasan nyo pong na pamilya noon ay napakagulo, maging end na po yun sa inyo. Magsimula na tayong sumunod sa Panginoon para yung generation natin na susunod sa atin, sumusunod na rin sila sa Panginoon. Kasi naranasan na natin yung hirap Yung hirap ng wala ang Diyos. Kaya dapat tayo, magtanim na tayong mga magulang sa mga anak natin. And number 3, your past does not cancel out your purpose. Ito po yung story ni Rahab. Basahin ko na lang po ng mabilis. Si Rahab po ay isang prostitute. Ito po yung story niya. Narinig niya ang tungkol sa Diyos ng Israel at kinilala siya bilang tunay na Diyos. Si Rahab ay hiningan ng tulong ng 2 espiya na mga Israelita. Nagpatakbo si Rahab ng isang tuluyan na itinayo sa pader ng lungsod ng Jericho, kung saan itinago niya ang mga espiya sa kanyang tahanan. Nang malaman ng hari ng Jericho na ang mga lalaki ay nasa bahay ni Rahab, siya ay nagpadala ng mga utos para sa kanya na ibalik ang mga ito. Siya ay nagsinungaling sa mga sundalo ng hari tungkol sa kinaroroonan ng mga espiya at ipinadala sila sa kabaligtaran. Pagkatapos ay umakyat si Rahab sa mga espiya at nagsusumamo para sa kanyang buhay at para sa buhay ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Sumumpa siya sa kanila. Si Rahab ay mananatiling tahimik tungkol sa kanilang misyon at ang mga Israelita ay magliligtas sa lahat ng tao sa kanyang sambahayan. Nang salakayin nila ang lungsod, siya ay naglagay ng isang pulang tuldok mula sa kanyang bintana bilang isang tanda kaya maaaring makita at protektahan siya ng mga Hudyo. Sa mahimalang labanan ng Jericho, ang hindi mabasag na lungsod ay bumagsak. Iniutos ni Josue na iligtas si Rahab at ang lahat sa kanyang bahay. Sabi dito ulit sa number 3, your past does not
cancel out your purpose. Kung i-consider natin yung buhay ni Rahab, kung imamarites natin si Rahab, di ba? Prostitute siya. So, kung nandito siya sa panahon natin ngayon, ma-judge talaga siya eh. Bakit niya niligtas? Bakit kasama siya sa niligtas at yung buong bahay nila, buong pamilya niya? Prostitute siya. Maaaring pwede rin yung sabihin ni Rahab sa kanyang sarili na unworthy siya at hindi niya deserve ang kaligtasan ng Diyos. Pero alam niyo po ang ginawa niya? Pinakita niya yung great faith niya sa Panginoon. Kahit pwede siyang mapahamak, siya at ang kanyang pamilya, gagawin niyang sa pagtago. Pwede siyang mapahamak sa gagawin niyang pagtago sa mga espiya, sa tahanan nila, pero ang ginawa niya, nagtiwala siya sa Diyos. Kaya tayo po, kaya ring gawin ng Diyos yon sa buhay mo. Kailangan mo lang i-let go. Kailangan mo lang magtiwala sa Panginoon. What you were in the past does not dictate what you are destined to become. Yung guilt, yung sadness, self-blaming, those feelings do not belong to you. It is a lie from the pit of hell. You need to put your life in God's hands and take your rightful place as a leader in the body of Christ where you belong. Alam niyo po sa Bible may tinatawag na the Faith Hall of Fame. Sa Hebrews 11 po yan. So ito po yung mga examples ng mga godly men and women na yung faith nila, whose faith pleased God and allowed to overcome serious obstacles. So ito yung mga tao na ginamit ng Panginoon yung kanilang mga buhay at mayroon silang magagandang testimonya. Ayan, pwede po ba yung next slide? So yan, napakarami nila. So basahin ko po yung iba. Si Abel, first martyr in the Bible. Si the man who walked with God. Si Noah, a righteous man. Si Abraham, father of Jewish nation. Si Sarah, si Pastora Sarah, mother of the Jewish nation. Si Isaac, father of Esau and Jacob. Si Jacob naman, father of the 12 tribes of Israel. So yan, napakarami pa. Kasama si Rahab doon. Spy for the Israelites. Ayun ang itinawag kay Rahab. Yan ang Hall of Faith. Next slide po. Sila yung mga taong ginamit ng Panginoon at binigyan sila ng Panginoon ng mga kanya-kanya nilang title. Amen? Sa next slide po natin, makikita nyo, wala po siyang nakasulat. Kasi, ginagawa pa po ng Diyos yung storya nyo. Amen? Gusto ng Panginoon na may sulat din kayo. Meron tayong kanya-kanyang istorya na gagamitin ng Panginoon to testify His goodness. And God wants to add your name. He needs someone like you on His list. So, i-imagine natin, yan yung pangalan natin, isusulat din dyan, parang si Abraham. Abraham, father of Jewish nation. Si Danica kaya, kung isusulat yung pangalan niya, Danica, papayag ba tayo na nakalagay dyan, Danica, ganda lang. Di ba hindi? Okay lang daw sa kanya. So meron tayong, hindi lang pwedeng ganon. Jasper, marupok. Hindi pwedeng ganon. Merong magandang story si Lord na sinusulat para sa atin, di ba? Di ba? Jasper, the great Wall of China. Joke lang. Wala akong maisip. So parang ganon. Lahat meron tayong kanya-kanyang pangalan na ipinigay ng Panginoon at meron tayong kanya-kanya nating title. So kailangan nating makinig mabuti sa Panginoon. Kasi itong mga tao na to na binanggit natin, sila Joseph, Moses, Joshua, ayan silang lahat, sila yung nakinig ng mabuti sa Panginoon. At sila yung sumunod at nag-pay attention sa iniutos ng Panginoon sa kanila. Dapat mag-pay attention tayo kasi minsan tayo dahil
masyado nang magulo eh. Masyado naman sa Facebook, puro away-away, di ba? Screenshot, de joke lang. Ay, tumatawa. Alam niyo yan. So, meron tayong, kumbaga, ano na tayo, distracted na tayo sa paligid eh. Sa Facebook pa lang eh. So, tayo dapat, matuto tayong mag-pay attention. Sabi ko nga eh, dapat, ano ko rin sa sarili ko to, i-unfollow ko na talaga ang mga ipa-follow ko. Dapat ang ina-follow natin, mga kabataan sa Facebook, yung mga tungkol sa arts, tungkol sa paano nagmamanage ng pera, yung business, kasi yun yung makakatulong sa atin. Hindi tayo matutulungan ni Zainab. Joke lang. So, ayun po. Kasi tayo mga kabataan, mabilis na tayo malito. Amen? Ang bilis na natin malito. Minsan nga merong isang mag-boyfriend and girlfriend. Si girlfriend, Christian siya at yung pamilya niya. At si boyfriend naman, hindi siya Christian. Ay, sabi niya pala, manliligaw siya. Parang bagong kakilala niya palang si girlfriend na Christian. Sabi ng babae, ni girlfriend, dahil sabi niya, ay, hindi ako nagpapaligaw sa hindi Christian. Gusto ko Christian. Ngayon, nagpanggap itong si boy na Christian siya. Nagpanggap siya. So, natuwa naman si girl, hindi siya naging mindful. Hindi niya sinuring mabuti. So, naniwala siya, ay, Christian to. Ngayon, ang ginawa niya, dinala niya si boy sa bahay nila. Pagdating ni boy sa bahay nila, bumungad yung tatay. Sino ka? Sabi niya dun sa lalaki. Ay, ako po si Jake. Sabi niya. O sige, pasok. Sabi niya. Di pumasok sila sa bahay. Sabi niya, nanliligaw ka ba sa anak ko? Sabi niya, ay, opo. Alam mo, maraming nanliligaw sa anak ko, ayoko. Kasi hindi sila Christian. Kristiyano ka ba? Sabi ng tatay. Sabi niya, opo. Ay, naku, buti naman, sabi ng tatay. Kasi ang dami ng pinakilala sa akin itong anak ko eh. Hindi naman mga Christian, ayoko. Buti naman Kristiyano ka. Sabi niya, ay, salamat naman at nagkaroon din ng maliligaw na Kristiyano yung anak ko. Tapos, di kumain na sila. Ay, kain tayo. Bumait na si tatay kasi Kristiyano eh. Ay, paghain na natin. Kain sila. Kamusta ka, iho? Okay lang naman po. Nag-church ka? Anong paborito mong Christian song? Sabi ni tatay din kay Jake. Sabi ni Jake, anong paborito mong Christian song? Heaven Knows po. Sabi ng tatay, ano? Heaven Knows? Hindi, biro lang po. Kayo naman po, tito. Ano talaga paborito mong song? Christian song. Hallelujah po. Sino kumanta niyan? Si Bamboo. Alam nyo, tayo mga kabataan, dapat marunong tayong tumingin. Amen? Tayo ring mga magulang, magkaroon tayo ng standard. Pag hindi pasok, hindi. Hindi pasok sa standard. Kasi ang tunay na lalaki, kahit gano'ng kataas ang standard mo, aabutin niya yan. Pero ang tunay na lalaki na inihanda ng Diyos, dapat tayo mga kababaihan, ipinapatago natin yung puso natin sa Panginoon. Kasi si Lord ang maghahanap para sa atin. At kapag ready na tayo, si Lord ang magbibigay ng puso natin doon sa mapapangasawa natin. Kasi, kumbaga yung mga lalaki, dapat hinihingi natin yung puso ng mapapangasawa natin kay Lord. Hindi kay babae mismo. Kasi ang bilis pikutin yan eh. Minsan nakakita yung babae. Pogi kamukha ni Jungkook. Para to sa akin. Ito na talaga yung tinadhana ni Lord para sa akin. Kamukha ni Jungkook. Parang ang standard niya muna eh. Pero may standard to eh. Sabi niya, ang gusto kong maging boyfriend at mapapangasawa, Kristiyano. Gusto ko matalino. Gusto ko may prinsipyo. Gusto ko Kristiyano ang pamilya. Pero yung nakita yung kamukha ni Jungkook, Lord, ito na lang. Sige na, Lord.
Di ba? Minsan bumababa yung standard natin eh. Dahil na, ang tawag dito, na ano tayo ng paningin natin, sa nakikita lang natin. Naluloko tayo ng mga bagay na nakikita natin. Kaya nga huwag tayo magtitingin eh. Huwag tayo magtitiwala sa sarili natin eh. Kailangan magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya wag tayo, sabi nga dito, ulitin ko, we need to listen carefully to the voice of the Lord and pay attention to His commands. Kasi kapag ikaw yung kabataan na nakikinig ka lang sa Panginoon, kahit sino pang lumapit na yan, dead ma. Kasi nakafocus ka sa sinasabi ng Panginoon eh. Dapat tayo nakafocus lang tayo sa sinasabi ng Panginoon. And number 4, sabi po dito, God wants to heal you. Sabi po sa Exodus 15:26, I am the Lord who heals you. So para ba tayo ay mapagaling ng Panginoon, kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Sabi po sa Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word about Christ. Stop listening to lies of the enemy. He is only trying to steal, kill, and destroy your faith. So kung meron kayong nakakasalamuha sa trabaho man, yung boss nyo, nagkakaroon kayo ng problema, yung paligid nyo, kapag napapansin nyo na, dahil kasi si Satan hindi yan magpapakita sa ikaw ba, kunyari, bilang isang babae, sorry, ito laging mga example ko, isang kang magandang babae. Tapos manliligaw sa'yo, mukhang zombie. Papatulan mo ba? Magpapaligaw ka ba? Di ba hindi? Hindi ganun si Satan. Hindi siya magpapanggap na mukha siya talagang demonyo na mukha talaga siyang may sungay. Kasi hindi mo siya papansinin. Kaya ang gagawin ni Satan, magbabalat kayo siya. Gagamit siya ng mga napakagwapo, napakabango, napaka-perfecto, napaka-yaman na tao para bulagin ka. Hindi gagamit si Satan ng mga pangit sa paningin kasi hindi mo talaga papansinin yun. Kaya i-challenge ka ni Satan, itetempt ka ni Satan sa pamamagitan ng magagandang bagay. Kaya sabi dito, huwag kang makinig sa kasinungalingan ng kaaway. Kasi sinusubukan lang nila na sirain ka, nakawin, patayin yung pananampalataya mo. And God wants to heal you in every aspect of your being. Paano tayo pagagalingin ng Panginoon? Kung every time na nasa healing process na tayo, balik na naman tayo ng balik sa nakaraan. Hindi tayo gagaling. Hindi makakakilos ng buo ang Panginoon sa buhay natin. At masaklap pa nun, every time na nasasaktan tayo, palala ng palala yung sitwasyon natin. Kasi napakadali nating nakawin eh. Napakadaling nakawin ng kaluluwa natin eh. Sabi ng kaaway, itong sarap lokohin na ito eh. Itong batang to, kilala ko ito, alam ko pagkatao nito eh. Marupok to eh. Gamitan ko nga ng mga ganitong bagay. Alam ng kaaway kung paano niya tayo sisirain. Kasi binabantayan niya tayo araw-araw. Imagine, kung binabantayan ka ng kaaway araw-araw, aantayin niya nang magkaroon ka ng galit sa puso mo. Aantayin niya na mag-worry ka, ma-depress ka, tsaka kanya papasukin. Tsaka kanya wawasakin. Tsaka kanya tuturuang magalit sa paligid mo. Ngayon, dahil mahina tayo, makikinig tayo sa kaaway. Kasi akala natin, ayun yung sila yung magbibigay sa atin ng magandang solusyon. Pero sa totoo, wawasakin ka lang nila. Kunyari, sinabi sa'yo ng kaaway, huwag ka na muna magsimba. Ayun no, magtrabaho ka dun no, ang laki ng sahod. Diba kailangan mo ng pera? Huwag ka na magsimba. Huwag ka na makinig sa nanay mo. Di ba puro lang yun kontra sa'yo? Sumama ka na dun sa boyfriend mo kasi yun lang nakakaunawa sa'yo eh.
Nagkakaroon tayo ng maling mindset. Nagkakaroon tayo ng maling pag-iisip. Akala natin yung magagandang pag-iisip. Kasi minsan si Satan, kapag tayo kasi, sinasabi ng Panginoon, magtiwala kayo sa akin. Minsan yung pagtitiwala sa Panginoon may kasamang paghihintay. At ayaw na ayaw natin yun. Kasi mainipin tayo. Sabihin ng Panginoon, ito yung plano ko sa'yo. Saglit lang, maghintay ka lang dyan, aayusin ko lang. Pero, tagal. Ang gagawin natin, dahil yung kaaway, matalino din. Ang gagawin ng kaaway, ito magandang solusyon. Kung gusto, hindi ka makakuha ng hindi mo makuha yung sahod mo, sabihin niya doon sa tatay, hindi mo makuha yung sahod mo. Nakawan mo na lang yung boss mo. Ayun ang mabilis na solusyon. Kasi kailangan ka na ng anak mo nasa ospital. Magnakaw ka na. Kasi sabi ni Lord, wait lang, aayusin ko. Ako magpo-provide. Lalo na pag life and death situation, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, yung anak ko nasa ospital, nag-aagaw buhay na wala akong pera. Sasabihin ng Panginoon, ako ang gagawa. God will provide. Saglit, maghintay ka. Pero dahil hindi tayo makapaghintay, gagawa tayo ng sarili nating desisyon na kung saan mas magpapalala pa sa sitwasyon natin. At ayaw ng Panginoon yun. Stop listening to lies of the enemy. He is only trying to steal, kill, and destroy your faith. Be mindful. God wants to heal you in every aspect of your being. Your heart, your soul, body, mind, and your spirit. Kapag ang Panginoon nagpapagaling siya ng isang tao, hindi lang kunwari meron tayong cancer at papagalingin ng Panginoon yung cancer mo, hindi yun. Sisimulan muna ng Diyos baguhin yung buhay mo. Sisimulan munang baguhin ng Diyos yung kung paano ka mag-isip, yung pamumuhay mo, bago niya pagalingin yung sakit mo. Kasi pinapakita ng Panginoon na mas importante na magaling tayo spiritually kesa physically. Hindi importante yun. Kahit bulag ka, kahit pilay ka, kung may pananampalataya ka sa Panginoon, kumpleto ka. At ramdam mo na kumpleto ka, kontento ka. Pero minsan tayo na kumpleto pa, napakarami nating reklamo. Kaya hindi tayo mapagaling ng Panginoon. Kasi gustong pagalingin ng Panginoon, bago niya ayusin yung sitwasyon mo, yung pamumuhay mo, aayusin niya muna yung puso mo. At ayun ang gustong gawin ng Panginoon sa'yo. And sabi nga po dito, bago po tayo mag-end, sige po, tayo po tayong lahat. Sabi po dito sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, "This I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live." Every time, sige po tayo lahat ay manalangin. Ituon natin yung sarili natin sa presensya ng Panginoon. Every time na tayo ay pipili, every time na tayo ay magdedesisyon, sabi ng Panginoon, blessings or curses. Piliin natin. Sabi dito ng Panginoon, choose life. Kasi yung Panginoon, sinet niya na lahat life and death, nakaset na lahat yan. Pero tayo habang binibigyan pa tayo ng pag-asang mamuhay, siguraduhin natin yung buhay natin worth it. Yung binibigay sa atin na hininga ng Panginoon, worth it yung ngayong araw. Yung paggising mo, grateful ka sa Panginoon at hanggang sa pagtulog mo, kasama mo yung Panginoon. Ayun yung sinasabi na worth it na buhay. Worth it na hininga. Sabi ng Panginoon, ayoko ng ganyan. Ayoko ng yung buhay mo ngayon hindi shaky. Yung pananampalataya mo ngayon shaky. Minsan mainit, minsan malamig. Hindi ganun.
Sabi ng Panginoon, alam ko yung pinapanalangin mo. Alam ko yung kung anong laman ng puso mo ngayon. Alam ko na de-depress ka, nagkaka-anxiety ka, pero sabi ko, dito ako. Buksan mo yung puso mo. Makinig ka sa akin. May maganda akong gagawin sa'yo. Kasi sayang. Kung magmumukmuk tayo sa bahay, i-isolate mo yung sarili mo sa bahay, sayang yung buhay. Kasi napakarami, napakaganda, sabi nga sa verse, napakalawak, napakalalim, napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Ikaw bilang tatay, lahat ng mga tatay, alam ng Diyos yung struggle nyo. Sa trabaho, alam ng Diyos na papagod kayo. Pero sabi ng Panginoon, kayo yung leader na itinatag ko sa pamilya nyo. Palalakasin ko kayo. Sasamahan ko kayo. I-lead nyo yung pamilya nyo, dalhin nyo sila sa akin. Ako magpo-provide ng lahat ng pangangailangan nyo sa mga nanay. Nakaka-stress. Lagi na lang kulang yung budget. Nakakapagod. Araw-araw yung 4 na sulok ng bahay namin. Yun na lang lagi yung nakikita ko. Parang wala nang nangyayari sa buhay ko. Nasa bahay na lang ako. Pero hindi ka lang nanay. Hindi yan nanay ka lang. Hindi yun ganun. Isa kang mabuting nanay. Sabi ng Panginoon, kung sa paningin mo, para ka lang nanay na nasa bahay lang, pero hindi. Sa akin, isa kang magaling na chef. Kasi pinagluluto mo yung pamilya mo. Isa kang magaling na nanay kasi inaalagaan mo yung mga anak mo. Huwag mong tignan, huwag mong maliitin yung sarili mo. Ganon din sa mga kabataan. Feeling ko ako yung pinakabobo sa school namin eh. Ang hina ko. Nakaka-pressure yung paligid kasi lahat sila nagsisipagsabayan, umaangat, gadget, lahat ng pangangailangan, baon, lahat meron sila, gala, lahat kaya nila. Bakit ako wala? Alam nyo, magpasalamat kayo. Kasi inililigtas kayo ng Panginoon. Kaya hindi niya binibigay sa inyo lahat para hindi kayo masilaw sa anumang bagay dito sa mundo. Yung mga nakikita nyo, na magaganda sa Facebook, ang popogi sa Facebook. Hindi yun ang basihan, sabi ng Panginoon. You are fearfully and wonderfully made. Kaya sa mga oras pong to, sige po tayo po lahat ay manalangin para sa Panginoon. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na naririto at nakarinig ng iyong mga salita, Lord God. Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, na ang bawat salita mo, Panginoon, na inihayag mo sa hapong ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, maitanim po ito sa bawat puso ng bawat isa. Lord, maging sentro ka ng bawat pamilya na naririto, Panginoon. Lord, nakikita mo po, Panginoon, yung struggles nila sa kanilang pamilya, yung problema nila, Panginoon, yung mga pinagdadaanan nila, Panginoon. Pero Lord, ipakita mo po sa kanila, Panginoon. Iparamdam mo po sa kanila, Panginoon, yung lawak ng pag-ibig mo para sa kanila, Panginoon. Lord, ikaw ang maging sentro ng buhay ng bawat pamilyang ito, Lord God. Pagpalain mo po sila. At higit sa lahat, pag-isahin mo po ang bawat pamilyang ito. Palakasin mo po sila, Panginoon. Upang ang mga kabataang ito, Panginoon, pag sila ay lumabas sa kanilang tahanan, sila ay mga mananagumpay na, Panginoon. Lord, continue to equip them, Lord God, sa loob pa lang ng tahanan, Panginoon. Continue to guide them, Panginoon. Lord, sa tahanan pa lang, Panginoon, maramdaman na yung pagmamahal, yung pag-ibig, pagtanggap, Panginoon.
upang hindi na kami ma-distract pag lalabas kami, Panginoon. Upang hindi na kami mainggit, mawala na insecurities kapag kami ay lumalabas sa paligid namin, Panginoon. At magkaroon kami ng contentment. Contentment dahil alam po namin na kasama ka namin, Panginoon. At meron kaming Diyos sa aming pamilya, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Nawa ang bawat isa na naririto tuwing kami ay lalabas, Panginoon, makikipagsalamuha sa katrabaho, kaklase, kapwa, nanay, kamag-anak. Panginoon, pag-ilawin mo po, Panginoon, ang bawat isa. Makita yung ilaw na nagliliwanag na may Diyos sa buhay ng bawat isa at maihayag to sa ibang mga tao, Panginoon. Gamitin mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. We give you all the glory and honor. In Jesus' name, in Jesus' name.